Halos isang araw na lang, malapit ko na nga palang matapos tong binubuo ko na Yamaha Pino. Medyo malaki na rin talaga pinagbago sa itsura simula nung sinimulan ko tong gawing project bike. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pagbabago sa itsura nito. Bali, ito na nga pala yung day 8 ng pagpapapogi ko dito sa nabil kong napabayaan na Yamaha Pino. At ngayong araw nga pala, sinisimulan ko na ikabit yung mga pyesa dito naman sa may bandang harapan. Bumili nga pala ako ng mga bagong switch, ito yung gagamitin kong panalpak ngayon. Bali, sinimulan ko nga pala ngayong araw yung pagkakabit ng choke cable dito sa karburador, nakakonekta kasi ito sa may switch. Kaya hindi ko pa kinakabit yung mga kaha dito sa gilid para hindi ako mahirapan sa paglalagay nito. Kinabit ko na nga rin pala pati itong throttle cable dito naman sa kabilang housing. At dahil kulay libag na nga rin pala yung hand grip na nakakabit dito, bumili na nga rin pala ako ng bago. Bali, kulay gray din yung ikakabit ko, kakulay lang ng stock. Ganito lang kasi talaga yung color combination nito, lalo dito sa mga stock na Pino vintage. Medyo naiba lang ng itsura ng bahagya sa stock dahil nag-17 ako na rim set, 14 kasi talaga yung original nito na rim. Pero dahil hindi naman naging masagwa yung itsura, bumagay pa, kaya okay na tayo dito. Kaya kinabit ko na nga pala tong salpakan ng handlebar dito sa tipos para masimulan nang mailagay yung mga dapat ilagay dito sa harap. At bago nga pala magkalimutan, nilagay ko na rin yung lock yan para siguradong hindi kakalog. Pati nga pala tong stay bracket, nilagay ko na rin. Hinigpitan ko lang yung pinaka-lock niya na 2 tornilyo. Tapos bumili nga rin pala ako ng handlebar. Ito na yung gagamitin natin. Mas maganda pa kasi yung pagkaka-chrome nito kaysa dun sa luma. Halos yung 2 gauge lang talaga hindi ko napalitan dito sa bandang harapan. Pero yung housing, pati yung mga lens, bago lahat. Sinama ko na nga rin pala dito sa video yung pag-unbox ng mga clamp nitong handlebar. Kaya kinuha ko na nga pala tong lumang gauge. Papalitan nga pala natin to ng housing, itong color cream. Dinamay ko na nga rin pala pati itong lens. Napakarami na rin crack sa taas. Pero hindi na rin naman nakakapagtaka dahil halos 13 years na rin naman tong motor. Medyo may edad na rin kahit papano. Literal na magastos lang talaga, pero kapag natapos mo naman buuin, para ka merong brand yung motor. Medyo nauuso pa man din ngayon yung mga vintage na itsura ng scooter, pati sa mga e-bike, marami na rin naglalabasan na ganito. Bale, pinakaunang kaha nga pala na kinabit ko dito sa harapan, itong pinaka-garnish niya dito sa may tipos. Tapos saka ako nga pala kinuha yung clamp, dito naman tinuturnilyo yan sa may ilalim. Medyo mabusisi lang talaga yung pagkakabit dito sa harapan dahil kapag hindi mo naayos yung pagkakasunod-sunod, sigurado doble trabaho. Kaya bago ko nga pala iniisa-isang ikabit, tinitignan ko munang maigi kung ano yung mauuna. Mahirap din kasi magpaulit-ulit, baka mamaya magasgasan yung pyesa, sayang naman hindi pa naro-rolling. Siguradong mapapakamot ka talaga sa ulo kahit wala kang kuto. Bali, kinabitan ko na nga pala to ng 4 na allen dito sa magkabilaang gilid para malak na natin tong handlebar. Saka ako nga pala kinuha tong gauge na kinabitan natin ng bagong lens, pati itong cover kanina. Nandito nga pala nakalagay sa ilalim yung 2 tornilyuhan niyan. Medyo pahirapan na nga rin pala higpitan yung nut nitong handlebar dahil medyo masikip dito sa ilalim. At nung nailagay ko na nga pala tong hand grip, kinuha ko na rin tong housing para mailagay na yung throttle cable. Kaya after ko nga palang itest nung walang sabit, saka ako nilagay itong 2 tornilyo dito sa ilalim. At medyo marami na nga pala nagtatanong sa akin kung saan nga pala ako nakakabili ng pyesa nitong Pino. Marami rin kasi na-inspire na bumuo nitong Pino. Napanood kasi nila tong ginagawa kong video. Kaya ako nahihirapan kayo maganap ng pyesa, lalo kung sa mga Yamaha Pino. Message lang kayo kay Papa Edmar De Leon. At for the first time nga pala, medyo didiinan lang natin ng bahagya. Maglalagay nga pala tayo ng GR5 dito sa bar end. Sa mga hindi familiar sa ganitong mga kulay ng stainless, ito nga pala yung nagbabago-bago ng kulay kapag ginamitan mo na anodizer. At para maging literal na change all dito sa may harapan, bumili nga rin pala ako ng bagong brake master. Bali, orig pa rin yung gagamitin ko. Mas malinis kasi tignan para sa akin to kaysa dun sa mga aftermarket. Medyo masakit lang talaga sa bangs yung presyo nito, pero masasabi mong pang matagalan na talaga nagamit. Kaya nung nailagay ko na nga pala tong clamp, kumuha nga pala ako ng yayabangin white bolts na CNC, saka ako hinigpitan maigi. At pati nga pala tong brake lever na gagamitin natin, stock lang din pero original. Sinalpakan ko lang ng stainless na tornilyo yan para mas malinis tignan. Buti na lang may natitira pa akong brake switch na stock. Ito yung sinalpa ko dito sa Pino. Kaya after ko nga pala mailagay, konting testing lang kung working ba. Buti na lang okay. Kaya dito naman sa kaliwa yung inayos ko, kinuha ko nga pala tong brake lever holder. Tapos saka ako sinalpak tong bagong bili natin na hand grip. Ipinorma ko na nga pala tong switch para mailagay natin na maayos yung mga sinasalpak natin. May mga tamang pwesto kasi yan para hindi sila magkaligaw-ligaw. Kaya nang naiayos ko na nga pala, saka ako kinuha tong 2 screw, yan yung nilagay natin dito. At ginamitan ko na nga rin pala ng yayabangin bolts tong holder para masikipan na natin maigi. At habang binubuo ko nga pala to, saka ako napaisip na napakapogi talaga tignan ng Pino. Yung tipong wala namang kakaibang pyesang nakabit, tsaka sobrang mamahalin pero napakaangas tignan. Kung itatapat mo kasi talaga to sa ibang scooter na 115cc, talaga
talagang kakaiba yung itsura niya. At dahil halos all stock build nga pala yung ginagawa natin dito, kinabitan ko nga rin pala to ng speed cable. Kaya nung naisalpa ko nga pala, konting ikot lang, sabay check kung working, buti okay. Kaya sinikipan ko na nga pala yung lock dito sa ilalim. At dahil halos 1 linggo na nga pala ako nang gigigil na may kabit na ibang kahan nito, kinuha ko na nga pala tong footboard. Bali kapag bumili nga pala kayo ng bago niyan, meron pa yung mga brace dito, kailangan yung tanggalin yan para maikabit nyo. Malaki rin yung pakinabang niyan para siguradong hindi madamage. Kaya after gugamitan ng lagaring bakal, saka ko nga pala sinalpak yan dito sa harapan. Ipinwesto ko nga lang pala yan dito sa magkabila ang lock ng ngipin para siguradong pantay yung pagkakalagay. Kinuha ko na nga rin pala pati itong dibdib para mas lalo nating makita kung ano yung kalalabasan sa itsura nito. Saktong-sakto lang yung kulay, bigla talaga lumabas yung kapugian nito. Dahil medyo hinapon na rin, abangan yung susunod na video, marami pa tayo sasalpak. So yun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos natin para dito ngayon sa Day 8 nito ni Project P9. So ito na nga pala, kung napapansin nyo, almost nasa 80% na ng mga pesang isasalpak natin dito ay nailagay na natin. So ayan nga pala, lumabas na ng bahagya yung tindigan niya. Tingin ko bumagay din yung naging color combination niya na gold, tapos cream, tsaka violet, tapos gray dito sa upuan. So siguro isang video na lang, tuloy na nga natin itong matatapos. Kaya sa mga nag-aabang ng magiging final result nito ni Project P9, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright. Tapos ay nga pala, bago natin tapusin itong Day 8 nito ni Project P9, konting update lang muna para dun sa ipamimigay natin na Honda Dream. So ayan, para sa mga walang ipon pero nangangarap kayo magkaroon ng sariling motor, baka ito na yung chance para sa inyo. Napaka-basic lang yung requirements natin. Dapat i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So yun, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat naka-register at i-download nyo para magkaroon nga kayo ng chance na mapili na pamanahan natin nung binuko na Honda Dream. So napaka-basic lang nito. Pagkatapos nyo i-download, syempre install nyo na rin. Then kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang to. Tapos lagay nyo lang yung cellphone number nyo tsaka iba pang detalye. Pag okay na yun, syempre i-confirm nyo na lang yan. So since may account na ako, kaya ito na lang login yung pipindutin ko. So ito nga yung maganda dito sa Ace Game. Kapag araw-araw kayo nag-open or kapag naka-invite kayo ng ibang manlalaro, ito meron sila rito tinatawag na earn 500 to bank. So napaka-basic lang. Tong 499.99. Once naging 500 yan, pwede nyo na agad ilabas dito sa game yan. So pindutin nyo lang tong spin. Kapag naka-earn kayo ng at least 0.1, matik dito dadagdag at pwede nyo na i-withdraw yan. Kaya lang medyo hindi tayo buenas ngayon. So better luck next time. So marami nagtatanong kung legit daw to. Yes po, napaka-legit nito. Tapos sa mga magtatanong naman kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click nyo lang tong wallet. Tapos pili lang kayo dyan kung magkano yung gusto ilagay dito sa game. So pag naglagay na kayo rito ng pondo, ayan, pwede na kayo mamili kung ano yung lalaroin nyo. Napakarami nito. So kung naghanap kayo ng paglilibangan, tsak hindi kayo magsasawa rito. Pero ito yung madalas kong nilalaro kasi basic lang manalo. Dragon versus Tiger. So pili lang kayo kung magkano itatayaan nyo rito. Pwede 5 piso, 10, 50, 100. Pero sa akin barya lang talaga. Kaya subok tayo dito sa Tiger ng 5 piso. So ayan, kung ano yung mas mataas na baraha dito sa taas, yun yung mananalo. Tapos automatic dito dadagdag sa gold coins niyan. So ayan, pag nakataya na lahat, check natin. 8 tsaka jack. Mas mataas na baraha yung jack. Kaya panalo tayo ng 5 piso. So ganun lang, di ba ka-basic? Kasi dalawa lang talaga yung mananalo dyan. So kung ayaw nyo na maglaro, i-click nyo lang to. Ayan. Tapos pwede pa kayong pumili kung anong laro yung gusto nyo laruin. Tapos sa mga magtatanong kung paano ilalabas yung napanalunan nyo, i-click nyo lang tong withdraw. Tapos lagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas. So ganun lang, di ba? Napaka-basic lang nito. So kung gusto nyo manalo nung Honda Dream na ipamimigay natin sa October katapusan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. I-download nyo na tong game na to, tapos mag-register kayo. Tapos sabihin nyo na rin sa baba kung bakit kayo yung karapat dapat na pamanahan natin nun. Right?